Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal sa init at... Saan yung mga anak ko? I don't know how to tell you this. They didn't make it. Patay yung kambal. Hindi totoo yan, Raymond. Narinig mo yung iyak ng mga bata. Yung wala na ang mga anak nila, wala nang dahilan pa para magkapalikan si Geraldine at saka si Alan. Anong balak mo gawin sa mga bata? Dispatchahin? Mga babies pa tong mga to, oh. Ikaw nang bahala. Ibenta mo, ipamigay mo. Basta ayoko na sila makita. Wala na ang anak natin, patay na sila. Kung hindi mo ako niloko, kung hindi mo kami pinagpalit ng mga anak mo, di sana. Buhay pa sila. Bakit hindi na lang tayong magambon sa kanila? Alam mo, pinapangako ko sa'yo, hindi ka maghihirap sa mga batang yan. Ako ang bahalang mag-alaga sa kanila. Sige na nga, kung di na kita mahal. Taliwas sa katotohanan ng iyong buhay ang iyong mga anak at isa lang sa kanila ang mamamatay. Hindi niyo pa nakikita, dalawa na yung namatay. Dalawa sila. Ano sinasabi nung isa? Hindi yan isa, dalawa. Dalawa na. Ako mukhang ulan. Yung sinampay ko. Ay, ano ba yan? Mukhang bago na naman yung damit mo ah. Naku, hindi. Kumita lang ako dun sa isang racket ko. Ano ba? Ang ingay-ingay naman yung mga batang yan. Patahimikin mo nga. Ano ba? Ito nga eh, napapatahimik ko na nga eh. Oh. Ito naman kasi, kung tinutulungan mo ba ako dito, alam mo nang dala-dalawa to eh, di sana napapadali yung trabaho ko. Ay, nako, Noli. Gawang bahala dyan. Ginusto mo yan, di ba? Mahal, alam mo, iba init nitong isang to ah. Baka naman kinakailangan ng dalhin natin sa ospital to. Ano? Eh parang Ano, nagbabaga. ano sabi mo? Init eh. Ang Aray ko, ingay mo, aray, ah. aray, aray, Ang dahan-dahan ingay naman. Oh, eh, ang init eh. Eh, linalagnat lang. Hospital ka agad. Lagdat laki lang yan. Ganun ba yun? Oo. Tingnan mo, titigil din yan. Oo, saksakan mo lang ng ano. Oo, ayan. Oo, titigil yan. Lagnat agad. Hospital. Gastos na naman. Ito na, ito na. Alam mo, ganun pala yun. Ano? Kahit nakambal sila, kahit na nilalagnat yung isa naman, hindi. Tapos, itong isang si Crisanta, tingnan mo, mas malaki siya kay Criselda. Kit. Maiwan ko na kayo, ha? Ako panong sa inyo. Sige, ingat. Damit, ha? Tupiin mo. Oo. Mukhang hindi na po talaga ako patatawarin ni Gerald. Mukhang malabo na po talaga. Hindi ko naman siya masisisi kasi kasalanan ko lahat ng to. O ano? Susuko ka na. Si Geraldine lang naman po naisip ko tayo. Tuwing nakikita niya ako, naalala niya yung kambal naming nawala sa amin. Lalo siyang nalulungkot, lalo siyang nasasaktan. Hindi ko kaya makita siya ng ganun tayo. Anong ginagawa ninyo? Saan nyo dadalhin yan? Geraldine, ako ang nag-utos sa kanila na ilabas lahat ng mga gamit sa nursery. Lola, wag po muna. Gusto ko sanang maramdaman kahit paano. Kasama ko pa rin yung mga anak ko. Ay, naku, Iha. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo dapat na pinagdadaanan ito na mag-isa. Dapat sana kaagaway mo rin yung kahit pa paano yung asawa mo. Kaya ako makakatulong sa kanya sa kahit anong paraan. Para makalimutan niya lahat ng masamang nangyari sa amin. Gagawin ko po.
mahal na mahal ko po si Geraldine. Hindi ko po kayang makita siya ng ganito. Lalo na dahil sa akin. Lola, paano naman? Siya ang may kasalanan kung bakit nangyari yung mga ito. Talaga bang hindi mo na siya talaga mapapatawad? Nagsisisi naman siya, Iha. Bigyan mo naman siya ng isa pang pagkakataon. Nagpunta po ako sa opisina kanina. May offer po sa akin sumakay ulit ng barko. 1 taon po. Naisip ko po, tanggapin ko na lang po muna tayo. Alam ko na nagkamali si Alan. Pero lahat naman tayo nagkakamali, hindi ba? Kahit ano pang mangyari, talaga asawa mo pa rin siya. At magkasalo sila sa responsibilidad na ayusin ang kanilang pagsasama. Kasi yan ang sumpaan ninyo. Ika nga. Diyan na, hindi ka pa papasok? Sandali lang, ha? Nalabas lang sandali si tatay. Oh, may problema ba? Tayo mo pumasok, kanina ka pa dito. Kasi naman mula nung dumating yung mga batang yan, yung kambal, parang lahat na lang ng attention mo nasa kanila. Tapos di ka na pumapasok sa trabaho mo. Tapos hindi mo pa ako pinapansin. O kamukha yan, umiyak lang. Sus! Siselos! Yee! Ikaw naman, no? Siyempre naman, mahal. Mga sanggol pa yan, eh. Iba yung atensyon na kailangan nila. Kaya dapat tutukan ko muna sila, di ba? Saka alam mo, kahit na ilang bata pa ang dumating sa buhay ko, ilang baby pa yung dumating, ikaw lang ang nag-iisang baby kong malaki. Talaga? Oo! Pangako yan, Alam mo naman na mahal kita, eh. Talaga? Oo, kaya huwag ka na magsiselos. Iiyak na yung mga anak mo. Sisiselos ka lang naman. Sige na. Kiss mo na. Hindi. Si Alan ba nandito? Nay? 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 Oh, Nay, si Ate Geraldine po. Hinahanap si Kuya. hello po. Naku, wala siya dito. Nasaan po si Alan? Naku, kaninang madaling araw pa umalis. Nakatanggap ng kontrata at mga 10 buwan siyang mawawala. Kung magmamadali ka, makakahabol ka. Sige ho. Alis na ho Sige. ako. Salamat Ingat ha. yan. Salamat. Pare! Uy! Pare, buti nakasama ka. Bilis ng araw, no? Parang dati lang. Ganyan talagang buhay. Kung ako lang papipiliin, ayoko sanang umalis. Pare, kung ano man yung pinagdadaanan mo, makakaya mo rin yan. Join na lang natin ang kontrata natin. Sige, pasok na ako sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang panahon na kailangan mo. Pero babalikan kita, Geraldine. Mahal na mahal kita. Aayusin ko ito. Pangako.
Geraldine, sabi ng mga tauhan mo, nandito ka daw. Ba't ka umiiyak? Wala na si Alan. Tumanggap na siya ng bagong kontrata. Balitaan ko nga. Alam mo bang kasama niya si Nida? Alam ko na naman. Sige na, una na kayo. Alam ko na naman mula sa simula pa lang, hindi na talaga mapagkakatiwalaan yung Alan na yan eh. Alam kong hindi talaga siya ang lalaki para sa'yo. Kaya wag mo na siyang pag-aksayahan ng luha, Geraldine. Geraldine, nandito ako. I'll take care of you. Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa ni Alan. Hindi kita papabayaan. Santa, ito ay binibigyan ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Griselda, ito ay binibigyan ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Liwanag at dilim. Ang isa sa kanila ay magdadala sa inyo ng kadiliman. Sino ba kayo? Pasensya na po Pasensya na po. Nandito na nga. Pasensya po, sorry na. Sige. Nakakalokang matanda ito. Serang palaka. Kung anong mga sinasabi. Kadiliman daw. Ano ba yun? Ano na lang pansinin? Ako ha. Magulat siya ha. I just wanted to check if you're okay. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Alam mo, hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung iyak ng mga anak ko. Hindi ko alam, Raymond, pero nararamdaman ko na buhay pa sila. Hindi ko alam, baka nga nababaliw na ako. Of course not. You've been through a lot of stress. Tapos may kasama pang postpartum depression. Normal lang yan that you're experiencing some hallucinations. Akala ko nung mag-asawa na kami ni Alan, yun na magiging simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Parang kailan lang nasa akin ang lahat. Tapos ngayon, wala na. Wala na akong asawa. Wala na akong mga anak. Mag-isa na lang ako ngayon. Geraldine, hindi totoo yan. Nandito ako. Nandito ako bilang kaibigan mo. At hindi mawawala yan.
Sir, sulat po. Paki-receive na lang po. Ayan na. Thank you, sir. Naman. Doc Raymond, sabi niya sabihan ko kayo kapag may dumating na sulat para kay Ma'am Geraldine galing kay Sir Alan. Sige mga Dor, tabi mo yan. Huwag mo ibibigay kay Geraldine. Pag dumaka dito sa ospital, dali mo lang. Ibigay ko na rin yung bonus mo. Mga Dor, walang makakaalam nito, ha? Salamat. Nakabalik din. Pare, saan ka ba tutuloy ngayon? Diretso ka na ba sa bahay niyo? Hindi, pare. Ang unang-una kong pupuntahan, walang iba kundi si Geraldine. Oh, eh di ba sabi mo, hindi nila sinasagot yung mga sulat niya? Pare, kahit papaano, maasa pa rin ako na pagkaraan ng isang taon. Sana napatawad na niya ako. Ganun ba? Sige, ingat ka na, pre. Sunod ka na ulit. Sige. Salamat. Sige. Kunin ko lang yung sasakyan, ha? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Jer, pwede ba tayo mag-usap? Ang lakas ng loob mong pumunta dito? Pagkatapos ng isang taon, ngayon ka na magpapakita sa akin, wala man ako narinig mula sa'yo? Tapos ngayon pupuntahan mo ako, sasabihin mo sa akin na gusto mo makipag-usap sa akin? Bakit, Geraldine? Hindi mo ba natanggap yung mga pinadala ko? Niloko mo ako! Pagkatapos nung iniwan mo ako, tapos ngayon, babalik ka? Umaasa ka na may babalikan ka pa sa akin? Pero Geraldine... Kung ano man ang namagitan sa atin noon, tinapos mo na! Nakapag-move on na ako kasama si Raymond. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag mo na kaming guguluhin. Ilabas niyo na to! Gawin niyo nga yung mga trabaho niyo! Geraldine! Tara po. Dali. Jer! Bitawan niyo ako, Jer! Di ba tayo tapos, Jer? Tapos tayo, sir. Jer, parang awa mo na mag-usap tayo! Tama po, sir. Jer! Jer! Santa! Zelda! Dito na, tatay! Uy, Noli, ano ka ba naman? Ako sa inyo! Uy, mahal naman ang ingay-ingay mo. Di ba? Ba't ka ba nagbubulahaw? Bira ka naman, oh. Eh, di ba birthday nung kambal? Oh. Oh, eh, ngayon yung araw na nakuha natin sila. Kaya, bumili ako ng cake, makakakain sa kalobo. No. Teka, asan si Crisel? Mapamalay ko, ikaw naglagay niyan dyan eh. Busy? Alam mo yung busy? Sige, sige. Sige, hanapin ko na lang si Crisel. Pero ikaw na maghanap eh. Alam mo namang busy ako eh. Crisel? Nako. Teka lang, baby, ha? Teka lang. Huwag kang umiyak, ha? Ito na. Ito. Oh, hanapin ko lang yung kapatid mo, ha? Oh, ito na. Crisel? Crisel? Naku, pambira. Andiyan ka lang pala eh. Kanina ka pa namin hinahanap. Ha? Kung baka mamaya makalmot ka niyang pusa. Ha? May sorpresa si tatay para sa inyo. Oh, ayun, may sorpresa si tatay.
namimiss ko pa rin sila. Kahit na anong gawin ko, hindi sila mawala sa isipan ko. 1-year-old na sila. Naglalakad na kaya sila? Nakakapagsalita? Pareho kaya sila ng ugali o magkaiba? Geraldine, hindi makakatulong kung ganyan lagi ang pag-iisip mo. At some point, kailangan mong mag-move on. Alam ko. Pero hindi naman ganun kadali yun eh. Alam mo naman na ito talaga yung pinapangarap ko. Yung magkaroon ng asawa, mga anak, magkaroon ng isang pamilya. Pwede ka pa rin man magkaroon nun eh. Geraldine, I guess, panahon na para maging honest na talaga ako sa nararamdaman ko para sa'yo. I've never stopped loving you. At yung sinabi mo kay Alan na naka-move on ka na with me, bakit hindi natin totohanin? You are my first love. My only love. Alam ko dati parang laro-laro lang ang lahat. But when you married Alan, doon ko naramdaman that I've lost you. Doon ko na-realize that I'd rather be with you than someone else. Geraldine, bigyan mo ang sarili mo ng chance maging maligaya. Yung hindi na ibigay sa'yo ni Alan, kaya kong ibigay yun. I will give you the family that you've always dreamed of. If you just let me. Happy birthday, man! Una mo naman kami ng litrato. Oo, sige. Teka, ikaw na dito? Sumali ka na Hindi rito. na, kayo na lang, ma. Ano ka ba? Ayoko na sumama dyan sa mga ganyan-ganyan. Kayo na lang. bahala Ayan. ka. Oo, kayo na lang. Oo, ayan. Wala Isa eh. pa. Walang flash eh. Dali naman, huwag mong sungit. Isa pa, Isa pa. Nay. Mahal. Oo, ano ba? Litrato. Ba't naman nagkaganito tong litrato? Ano ba? Ano ba problema? Tira. Ingay-ingay nyo, pati itong si Crystal ang ingay. Ay, teka. Nice. Bakit ganito? Wala siyang ulo. Kung sumapangitain ito, ibig sabihin, mamamatay siya. Ay! Nay, baka naman saliwa lang sa ilaw, kaya may silaw, kaya nagkaganyan. Wala. Eh, kayo naman naniniwala pa rin kayo sa mga sapi-sapi. Sasabi ko. Medyo mainit baka kaya nag-iiyak. Ako, hindi yan. Sobrahan lang yan ng cake, kaya nagsusuka. Oo, wala yan. Okay lang yan. Yung batang yan. Napul mo niya yung batang yan ng isang taon. Teka, ha? Baka naman nakukulam yung batang yan. Siguro dali na natin to sa ospital. Hoy, teka, hospital agad? Agad-agad na naman? Okay ka na naman eh. Hindi nga tayo makabayad ng kuryente, ospital. Eh di ba palagi na lang ito yung may sakit? Di ba? Ako, Siguro mabuti pa ihanda mo na yung mga gamit niya pagkatapos dali natin sa ospital. Humingi na lang tayo ng discount dun sa pinsan mo. discount sa pinsan ko? Oo. Masa ka ba? Napakakunat nun. Lipot yon. Ako hindi.
nga makabayad ng ilaw eh. Bye-bye, ingat ka. Thank you. Geraldine, mukhang napapadalas ang pagsama-sama sa iyo ng si Raymond. Ang sa akin lang, isipin mo rin baka kung anong sabihin ng ating mga kaibigan, mga kapitbahay. Ay, maupo na ho kay Lola. Ay, may asawa ka na. Lola, asawa. Eh, yung asawa ko, matagal na ho akong iniwan. Si Raymond ho, nandyan sa tabi ko ng 1 taon. Eh, hindi na naman ako masisisi kung mahulog po yung loob ko sa kanya. Pero Geraldine, asawa mo pa rin si Alan. Lola, eh pwede naman ho ako mag-file ng annulment. Tsaka isa po, eh nagtapat na ho si Raymond sa akin. Eh, di ba sinabi niyo naman po sa akin na pwede naman ho ako magsimula ulit. Eh malay niyo ho, talagang nagkamali lang ako sa unang lalaking inibig ko. Baka naman talaga si Raymond yung lalaki para sa akin. Alam ko na matagal na kayo magkaibigan ni Raymond. At magkaibigan din ang mga papa ninyo. Pero, to be honest with you, I don't like him. Pakiramdam ko parang may mali. I just can't figure it out. Lola, mabait ho si Raymond. Ibang-iba ho siya kay Alan. Ang ingay-ingay naman niya. Teresa! Ay, Insan! Ano ginagawa mo dito? Insan, kasi patitingin namin itong anak ng asawa ko sa una. Asawa ko nga pala. Ilang araw pa. Oo. Baka nga pwede bang hingin ng discount? Usapin mo lang si Papa. Uy, Insan! Sabi ko sa'yo, makunat, di ba? Dok, may balita na ho ba kung anong sakit ni Crisel? Oh, looks like it's pneumonia. And we're going to put her on treatment. Pulmonya po ulit, Dok. Oo. It shows nga last month na-admit siya dahil sa pulmonya. At ngayon, nagka-pulmonya na naman. Yan yung pinagtatakahan ko. Baka meron siyang problem sa kanyang immune system. Plus, meron pa siyang amag sa bibig. Meron siyang failure to thrive. The more na dapat natin ipa-examine. Baka may mali talaga sa kanyang immune system. Sige ho, Dok. Gawin ho natin kung anong kailangan gawin. Okay, sige. Nagkaroon na naman ng pneumonia ang pasyente ko. And based dito sa record, last month, she just had pneumonia. And ngayon, meron na naman. Eh baka nga kasi immune problem ito. Okay. Patient presents with oral thrush, failure to thrive, all points out to immune deficiency. Pwede. Have you tried testing for HIV? Yes, I did. And the HIV screening turned out to be negative. Why don't we try SCID? SCID, Doc? But maybe we have to send pa yung specimens sa ibang bansa, like the United States, just to confirm the case. I'll take care of it. Okay. Yeah, it will be worth it kung magkaroon tayo ng case na ganyan dito mismo sa atin. Noli, I would like you to meet Dr. Emmanuel De Villa. Siya po yung may-ari ng hospital at siya isang infectious disease specialist. Base sa mga resulta ng mga eksaminasyon na ginawa natin kay Griselda, gusto ko siyang i-refer sa ating espesyalista, si Dr. De Villa. Dok, ano ba talaga ang sakit ng anak ko? Nakuha na namin ang mga test results. Tapos pasensya ka na, medyo natagalan dahil pinadala pa namin sa States ito. At ang resulta, tama sa mga iniisip namin. Muli, si Griselda may SCID, Severe Combined Immune Deficiency. Anong ibig sabihin nun? Hindi na gumagana ang immune system ni Griselda. Lahat ng panlaban ng sakit sa katawan niya, wala na. Kaya yung pinakasimpleng virus sa sipon, delikado na para sa kanya. Ano bang pwedeng gawin ko sakali, Dok?
may lunas na tinatawag na bone marrow transplant. Pero kailangan maghanap tayo ng donor na mag-match para kay Griselda. Paano kung hindi ho mag-match yun? Meron pa ho ibang paraan? Meron naman tayo mga medisina na sa medical trial ngayon. Pwede kayong sumubok nito. Pwede niyong enroll si Griselda sa medical trial na ito. Makakamura ka naman dahil dito gagawin yung injection sa ospital. Sige ho, Dok. Sige ho. Payag ho ako doon. Basta ho, kailangan para sa anak ko, makikipagtulungan ho ako doon. Noli, importante yung isolation. Kailangan iwas natin si Griselda sa kahit anuman sanhi nagpagkakaroon niya ng sakit. Tulad ng mataong lugar, maduming paligid, pati na ang pamilya mo. Kailangan gumawa tayo ng isang lugar na walang mikrobyo. Dahil sa simpleng mikrobyo lang, Noli, pwede niyang ikamatay. Lang sana kadali mo sa pulang puso ni Geraldine. Malapit na, Vincent. Nararamdaman ko, malapit na siya mahulog. She has secondary infertility and it might be difficult for her to conceive again. Hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng manganak, hindi ka na pwedeng maging ina. Pwede tayo maging pamilya. Ikaw, ako, at ang baby natin. Makinig kang mabuti. Mamamatay ang iyong kakapal. Ngunit hindi siya malalayo sa'yo kailanman.